Kumusta kayo lahat mga taga-subaybay? Isang mabagyong araw sa Luzon po, sa Luzon ha. Lalong-lalo na diyan sa gitnang Luzon, Isabela, Cagayan. Kung nahuli kayo sa mga balita, ako laging nag-update sa inyo. Una sa lahat ay panalangin po natin ang dinadaanan ng bagyo at dadaanan pa lang na sana po magiging ligtas po ang mga kababayan natin na nandiyan. Dito po kami sa Santa Rosa, Laguna mga kaibigan. Sa awa ng Panginoon na hindi naman gaanong napuruhan dito. Ganyan lang hangin-hangin lang at saka walang ulan. Kuminsan may bugso din ng ulan pero hindi po malakas. Kaya po maraming salamat po at ang ipanalangin po natin, tayong hindi dinaanan ng bagyo, ipanalangin po natin diyan sa unang-una sa Bicol, dumaan na doon. At ngayon ang tinatahak na po niya ay ang Northern Luzon. Kamali tayo. Northern Luzon mga kaibigan ha, malaki pong lupa yan, Cagayan. Tatawid po yan hanggang Ilocos. Kaya ingat po ang lahat. Ngayon, ang pag-usapan natin mga kaibigan, paano maiwasan ang mga sakuna? Ibig sabihin, makibalita po tayo palagi at sumunod sa mga payo. Ibig sabihin mga kaibigan, huwag po tayong umasa lagi sa mga rescuer, nagre-rescue. Balita ko doon sa Bicol, marami pa doon na hindi na rescue kahapon kasi mataas pa ang tubig. Di ba? Kaya po kung ang bagyo ay malayo pa, ay lagi naman pong advance ang ating balita. At habang maaga mag-evacuate na po, lalong-lalo na yung nakita ko doon sa inanod yung mga bahay sa Bicol. Hindi ko lang alam kung saan yun ha. Bandang Albay yun. Ibig sabihin mga kaibigan, dapat pagka gano'n na sitwasyon, na alam nyo na nandyan na yung bagyo, papalapit na, ay umuulan na, wag na po kayong manatili doon sa inyong bahay. Kakasama po kayong maanod. Di ba nakakaawa po? Nakita ko po yung nandoon may tao pa doon sa bubungan ng bahay at inanod na. Dapat po maaga po ang lahat at kasi kagaya niyan, kung umasa po tayo sa mga nagre-rescue, ay napakadelikado. Sila po hindi na po makakadaan kagaya kahapon, hindi ma-rescue kasi mataas pa ang tubig. Salamat at dito sa amin sa Santa Rosa, Laguna, tuloy lang ang buhay. Ibig sabihin, sa awa ng Panginoon, ang aming trabaho ay nandito lang sa bahay. Hindi na po namin kailangan na lumabas. Kaya tuloy lang po ang aming trabaho dito. Pero yung mga lalabas pa ng bahay, maghahanap buhay, ay kung talaga pong kinakailangan lumabas, mag-ingat po ang lahat. Kasi ayan, kagaya sa amin dito, sa awa ng Panginoon, ang trabaho namin dito lang sa loob. Tuloy lang ang pagtatrabaho. Kasi yan ang din ang payo ko diyan sa mga dinaanan ng bagyo. Kagaya diyan sa Bicol, lumampas na diyan ang bagyo pero may ulan pa rin ha. Ibig sabihin, wag lang pong mawala ng pag-asa. Manalangin lang po tayo at babalik po tayo sa ating mga gawain pagkalampas ng unos ng pagsubok. Lagi lang po tayong manalangin sa Panginoon. At kaya po natin mabawi ang mga nawalang ari-arian, kung ano man dyan. Basta importante po ang ating buhay. Kapag sa susunod po, kasi hindi lang po yung bagyong Christine ha. Marami pa pong mga kalamidad na dadaan. Lagi po natin itanim sa ating isip na paano na kung mag-antay pa tayo na i-rescue tayo. Kailangan po, kung delikado ang ating lugar, tabing ilog, tabing bundok, kailangan po lumikas na po tayo para po mabawasan po ang casualty. Napakalungkot po. Sa Bicol, mayroon ng mga balita, may nangawala at may mga pumanaw po dahil sa bagyong Christine. Kaya po, panalangin po natin na sana maiwasan natin ang sakuna sa kasabay ng ating pag-iingat sa ating sarili. Huwag po tayong umasa sa ibang tao. Ngayon, salamat. May mga ayuda ngayon.
At doon po tayo mag-umpisa. Ha? Para po ipatuloy ang ating paghanap buhay. Huwag lang pong mawala ng pag-asa. Ha? Na nandyan lagi ang Panginoon. Basta tayo magsikap. At uli-uli, pag may babala ng bagyo o ano man dyan, alam mo, ang lindol mga kaibigan, walang babala. Pero ang bagyo, kagaya niyang bagyong Christine, napakalayo pa niyan. Low pressure pa lang yan. Lagi na akong nakikinig sa balita. Kaya po, ganun po dapat. Para po, hindi po tayo magsisi sa huli. Sige, sana nakakuha din kayo ng aral sa aking channel. Alam nyo, hindi lang naman ako kumukuha-kuha ng mga video doon sa mga binaha. Ay, nandoon na yun eh. Ang ating ugaliin mga kaibigan, kung paano tayo magiging handa. Pag gumawa tayo ng mga paraan para hindi na maulit yung ganun na binaha lang tayo palagi. Kasi lagi niya galang palagi nakatira sa tabing ilog. Paulit-ulit lang po yan mga kaibigan. Halimbawa, mga nakaraang taon na landslide kami dito. Ba't ngayon naulit na naman? Kasi po nandyan pa rin kayo sa tabing bundok nakatira. Ay, ibig sabihin po mga kaibigan, ang kaligtasan natin nasa atin din sarili. Humanap po tayo ng paraan. Kagaya po ng ang ating leader ng ating bansa. Laging may mga programa. May mga pabahay. Bakit mayroon pa rin naanod sa baha? Kasi nandun pa rin nakatira sa tabing ilog. Bakit mayroon pa rin nakita ko doon sa mayroon din na nahukay na galing din natabunan sa landslide sa bandang Bicol din. Bakit may natabunan pa rin ng landslide? Kasi nandun pa rin po nakatira sa gilid ng bundok na alam na ang bundok pag lumambot yan sa ulan kahit walang bagyo, guguho po yan at matatabunan po kung nandoon ang iyong bahay. Naku, marami po akong nakikita na kuminsan buong pamilya natabunan. Kaya po sana, wag na pong maulit yan. Magsikap po tayo at manalangin sa Diyos at kumilos. Huwag po tayo na magantay na